Atlas, 22 years old, from Camarines Sur, Bicol. Nakatira ako sa isang maliit na syudad sa Camarines Sur, which is yung Naga City. Estudyante ako doon before ako mag-The House of Collab. Pero months before mag-The House of Collab, nag-stop ako. And that time, kasagsagan na ng pandemic. As in, walang bawal halos lumabas. Kung lalabas ko talaga, naka-face mask. Tapos parang, pagtigil ko sa school, that time, ang focus ko na pag-livestream. And nag-stop na ako ng school. Pero sabi ko kung magkakaroon ako ng opportunity sa Manila, mas magiging madali sa akin tanggapin since nag-stop ako. Audition po. Hi, Tia Ryan. Ako po si Mita Plus, 20 years old, and nasa po akong Bicolano. Sa tingin ko po, I deserve ko makapasok sa The House of Collab dahil hindi ko naman talaga alam buhay dito, tapos hindi ko alam kung ano yung buhay nila mismo sa loob ng mansion. Pero dahil may opportunity, ginrab ko na lang din. Parang ano ba naman yung magbaka sakali ka, wala namang mawawala. E di kung hindi ako matanggap, e di okay lang, at least tinry ko. Pero yun, sa awa ng Diyos, natanggap ako. And nagkaroon ako ng slot sa loob ng mansion. So doon na nag-start. Ayun, yung first audition ko, season 1. And then, doon na yun. 1 month lang ako ng season 1 kasi ano kami nun season 1, tapos dalawang batch. So, sa batch 2 na ako nakapasok. Kumbaga, hindi ako starter ng season 1. Gusto ko lang ma-experience yung buhay na meron dito. And nagbabaka sakali ako na mali ko naman, pagpunta ko, doon mag-start yung mga blessings, magkaroon ng opportunity na kahit na na hindi naman ikakasama ako, ganun. So, yun. Ang in-expect ko lang talaga is makasama sila sa loob ng 1 month. Mag-collab kami. And dahil umuusbong pa lang din that time yung followers ko, so ginrab ko na siya. And nung makita ko yung million followers yung mga content creator na pumapasok dito, doon ako na-excite. And syempre, bukod doon yung makakasama ko sila sa isang bahay, ano kaya sila sa personal, kung ibang-iba ba sila sa content nila, kumbaga sa harap ng camera, at ano sila sa likod ng camera. Before ako pumasok, wala akong pakialam sa platforms. Ang focus ko lang that time, TikTok lang So sabi ko, dito ako kilala. So ito na lang pagpapokusan ko. Dito tumataas yung followers ko. Dito nag-engage yung video ko. Dito lang ako. Hindi ko nakita yung halaga ng dati, Facebook page, ng YouTube, ng iba pang platform, Instagram, ganyan. Hindi siya big deal sa akin. Pero nung pumasok na ako ng The House of Collab, yung management, nagpa-realize sa akin kung gaano ka-importante yung mga platforms na yun. Nagkaroon ako ng Facebook page, tapos, although may YouTube naman talaga ako before, pero hindi ko siya pinagtutunan ng pansin. Nag-upload lang ako isang beses, tapos na, yun lang. Pero nung pumasok ako, pina-realize nila na ito yung mga possible na mangyari pag naging na-monetize ka sa mga platforms na to, pag naging successful ka dito sa platform na to. So, that time, doon nagkaroon ako ng admin na wala naman ako before. Mas dumami yung supporters ko to the point na, yun, may admin ako na mag-aasikaso ng FB page ko, magpo-post sila. Tapos hanggang sa yung FB page ko, yung Instagram ko, yung YouTube ko, tumaas din yung followings nila. So, hindi na lang talaga TikTok yung naging focus ko. And sobrang thankful ko kasi kung hindi ako masok ng The House of Collab, siguro di ko yung marirealize hanggang ngayon. So, matandaan yung eksaktong numbers of followers ko. Pero, nasa 1M, 1.2 siguro, 1.3, di ko na po matandaan. Pero, naglalaro lang dun sa number na yun. And, yung paglabas ko, yun, nag-3M ako after 1 year. Pero di ko rin akalain na marireach ko yung gano'n. Nakala ko mas stuck na ako sa 1 million followers. So, nagulat ako at the same time. Sobrang excited ko kasi sabi ko, possible pala na tumaas pa ng tumaas like every year as long as may makakasama ko mga kapwa ko content creator na matutulungan ako sa paggawa ng contents and sa pagpapasaya ng mga tao. Their perfume lotion. Opo, tamang na. Siguro mga brands
and pagla-live stream. Doon talaga ako nagkakaroon ng monthly income. And hindi ko akalain na kikita ako sa Facebook page. Akala ko dati mga kalokohan lang talaga, scroll ka lang. Tapos late ko na na-realize na pag once na monetize na yung Facebook page mo, automatic kikita siya, makaka-receive siya ng stars. And ayun, ang ganda lang kasi hindi lang isa yung source of income ko, kalat sila. Nung pumasok ko ng The House of Collab, ang dala-dala kong pairs of shoes, 2 or 3 ata. Tapos hindi pa siya laging angkop sa dapat kong isuot. So dumating sa point na may shoot nun, first ever shoot ko nun dito sa loob. Nakadress ako, tapos naka-chinelas ako. As in yung chinelas na pang bahay, na pwedeng pang CR, parang ganun yung suot ko that time. Tapos nahiya ako kasi wala akong magawa kasi hindi ko siya pwedeng i-pair dun sa isa kong shoes. Pang exercise. Tapos ang tilos pa nung dulo. Imagine mo naka-dress ako tapos black siya. Tapos pwede mo siyang iganon. So hindi talaga sabi ko, hindi mo chichinelas na lang ako, ganyan. Wala akong mga parang pang blazer, mga ganun. Ano lang ako, puro ko t-shirt nung pumasok talaga ako. T-shirt, tapos may iilan akong dress. Pero ngayon, nakakapasok na ako sa mall. Pag may nagustuhan ako ng damit, bibilhin ko na lang as long as kasya siya or maganda siya sa akin. Nakakabili na ako ng 2 pairs of shoes nang magkasabay kong bibilhin. Tapos kapag may shoot, ay may damit naman ako pero hindi to ayoko na, suot ko na kasi to nung nakaraang event, di bibili ako. Yung mga ganong klase po ba? Ang gaan sa pakiramdam kasi at least wala akong inaabalang ibang tao para mabili yung mga gusto ko. Kumbaga, yun sa magulang ko, hindi ko na hiningi. Mantalang before, bilang lang sa kamay ko yung mga damit na mabibili ko sa loob ng 1 taon. So, ulit-ulitin ko na yun kasi hindi pwedeng magdoble-doble, marami pina-priority yung gastusan. Pero ngayon, nakakapagbigay na ako sa kanila, nabibili ko pa yung gusto ko. So ang laki sobra po talaga ng pagbabago. Sa loob ng 1 taon, sobrang daming nagbago. Kung natural light to the point na hindi na namin pinaayos yung bubong. Kasi wala kaming pang-ayos. Yung bahay po kasi namin ginagawa siya. Tapos, yung nanay ko, tapos yung 2 kong kapatid, butas na kasi yung bubong namin. Kasi ongoing pa nga po yung ginagawang bahay, di pa sila makalipat. Tapos na-stop yun kasi may mga kailangan i-priority na bayarin, gano'n. So na-stop sila. So kailangan nilang magtiis dun sa bahay namin na sa wali, na butas yung bubong, gano'n. Yung para pong sa kubo. Yung mga pinupuntahan, yung mga cottage sa beach, kung ano po yung bubong nun, yung po yung bubong nung namin, nung bahay namin. So that time, na-stop yun. Si Papa lang po una gumagastos nun. So sabi ko, gusto ko nang ipatapos. So ang ginawa ko, tumulong na ako, nagpadala na ako ng pera, basta matapos yun. Yung, pwede na po siyang tirhan, pwede nang tulugan, gano'n. So mga ganong bagay po. Tapos, pag may gusto silang, pag umuwi ako, pag-grocery ko sila, pag may kailangan yung bunso kong kapatid para sa tuition, sa baon, mga ganong bagay po. Sobrang dami kong bagay na gustong ipagpasalamat sa THOC. Sobrang dami. Una, dati, hindi ko alam kung ano yung rate ko. Tumatanggap ako ng X-Deal, tumatanggap ako ng 2,000 pesos, 10 posts, tumatanggap ako ng 5,000, 15 posts, as in 15 videos, yung mga ganon. Pero ngayon, isang post ko, hindi lang doble, hindi lang triple nung amount na binibigay ng mga brand sa akin before ako magkaroon ng management. Isa yun sa pinagpapasalamat ko. And sunod is yung mga kilalang brand, international brand, local brand, sa kilala dito sa Pilipinas. Hindi ko akalain na possible na lumapit sila sa akin tapos ma-close deal. Kasi never ko in-imagine, okay na sa akin, TikTok ako, sayo-sayo ako, ganun lang. Tapos, ayun, nagawa ng THOC na itaas yung rate ko, kung paano nila ako i-present sa brands, ganun, ipakilala. Nagpapasalamat ako kasi pinagkatiwalaan nila ako hindi lang sa isang season, hindi lang sa pangalawang season, kundi pangatlong season. Na hanggang ngayon ay pinagkakatiwalaan ako dahil nasa poder ako ng management. Sobrang thankful po ako doon. Lalo na kasi, syempre, nag-pandemic, pero hindi ko akalain na
sa pagdating ng pandemic, nung paaangat yung buhay ko, dun pa mas magiginhawa. At dahil po yun sa kanila. Palagi kong sinasabi to na once na nandito kayo sa loob, huwag kayong maging kampante. Kasi palagi niyong iisipin na merong mas magaling sa inyo, merong mas nakakaangat, merong mas pwedeng umangat sa inyo. Palagi niyong gagawin yung best niyo. Huwag kayong, porque, ay, nandito na ako, okay na to, hindi na nila ako maaabutan dito. Huwag ganun. Palagi kang mag-grind, palagi mong iisipin na kung nagawa mo na yung level na yan, mas kaya mo pang tumaas. And palagi kang maging grateful. Dapat marunong ka makibagay, makisama. And, ayun, palagi ka dapat magpapasalamat sa lahat ng bagay na matatanggap mo. Lalo na doon sa mga tao na nagbigay nun sa'yo or ng opportunity na yun. Sobrang laki to the point na nakakapag-provide ako para sa family ko. And hanggang ngayon is parang nami-maintain ko yung buhay na gusto kong ibigay sa kanila. Although kahit paunti-unti siya, at least may proseso, talagang gumagalaw, parang ganun. And sa ngayon, di pa naman pa ako tumitigil eh. Naman porque tapos na yung season ko is tapos na rin ako sa pagiging content creator. And ayun po, patuloy pa rin ako nag-i-improve everyday. Patuloy pa rin ako parang, learning new things. Ngayon, yung natutunan ko sa lahat ng pinagdaanan ko sa The House of Collab, hindi ako nakokontento. Although, alam ko lang na may kaya pa akong ibigay para makuha yung mga bagay na gusto ko. Gusto ko kasi maging stable talaga eh. Hindi lang sa pera. Pati mentally, physically, ganon. Yung success kasi na gusto kong mapuntahan is yung mapauwi ko yung papa ko sa Japan, na ako na yung magpo-provide, na hindi na kailangan magtrabaho, mama ko, ng papa ko, yung doon na lang sila, yung natural po na talagang pag, syempre tumatanda na sila, hindi na sila pambata. Ayoko na yung pagod nila sa araw-araw is katulad pa rin nung kung paano kami ng mga bata kami. Gusto ko syempre maranasan nilang mag-relax, ganun, sa bahay na lang, go-grocery, ganun, para at least sa holidays, sa mga special occasions ng buhay namin, magkakasama kami. Again, I made the plus content creator from Season 1, Season 2, and Season 4.